Usapang Ryan Bang naman tayo. Ako, sasaludo agad ako dito kay Ryan Bang kasi nakaka-touch pala yung, although ang daming beses na natin siyang nakakapanayam, ang daming beses na natin siyang nakakausap, nakikita, nakakasama o nakakatrabaho, pero doon sa naging interview niya kay Karen Davila kung saan shinare niya ang mga latest ganap, mas detalyado kasi niyang kwento yung mas personal niyang buhay tungkol sa kung paano bilang solong anak siya nagsimula ang yung ano ng nanay at tatay niya, naghiwalay, kung paano siyang napadpad sa parang tuloy akong Koreano, paano siyang pinadala ng kanyang nanay dito sa Philippines at pinatira sa kaibigan ng kanyang nanay. Social siya noon, sa ano siya nakatira San Lorenzo Village yata sa Makati. Tapos paano rin siyang pinalayas, paano siyang kinuyog, nag-aral o lumal na mahal niya ng Philippines, at kung paano nga sa mga panahong ito ay isa po siya sa mga pinaka matatagumpay na host ng It's Showtime kasi meron na po siyang nirerentahang building yata somewhere in Makati na nakapagpatayo siya ng restaurant, Korean restaurant, at saka may mga iba pang shop na yung kanyang current girlfriend naman, ang pangalan ay Paula, ang nagmamanage. Ang saya lang. Alam mo, sobra ako na-touch dun sa kwentong itong yung kwentong si Ryan, hindi niya sinukuan yung kanyang parents, na kahit ang daming mga irreconcilable differences na matatawag, yung naging pagsasama ng kanyang nanay at tatay na parehong Koreano, tinangkilik pa rin niya at hindi siya nagtanim ng sama ng loob or galit kahit kanino. Especially sa kanyang tatay na dahil masumama siya sa nanay niya. Tawan-tawa nga ako doon nung kinikwento niya na parang nanonood pa sila ng TV ng parang football game or football game ng tatay niya sa TV, tapos dumating yung pinapipili siya at gusto siyang kunin ng daddy niya para sa kanya na sumama dahil maghihiwalay na nga sila ng kanyang nanay. Tapos dumating yung nanay niya, pero mas pinili ni Ryan yung mama niya. Basta nakakaiyak yung kwento niya. Panoorin niyo kung makakasyo pa, siguro I'm sure nasa ano pa rin naman niya, nasa Facebook, nasa YouTube channel pa rin niya ni Miss Karen Davila. Ang ganda-ganda ng kwento kasi ang nakita ko doon ay yung determinasyon ni Ryan na hindi lang magsikap at maging kung ano siya ngayon, kundi yung unconditional niyang pagmamahal sa kanyang nanay at tatay na hanggang ngayon ay close, at nagawan pa nga niya ng parang. In fact, doon sa vlog na yun ni Karen, sinasabing pinag-meet up niya, tapos nabihirang mangyari na yung nagkakasama-sama silang tatlo as family, pero nangyari nga daw yung uli na grabe yung emosyon niya, grabe yung pag-iyak niya, dahil sinabi niyang nung nag-Korea sila ng kanyang jowa, sinabi niyang bago umuwi sa Philippines itong si Paula kasama siya, is magkakaroon sila ng parang dinner or something na parehong pinuntahan ng nanay niya at tatay niya. Kasi nga sa kwento ni Ryan, every time na babanggitin niya sa nanay niya yung tatay niya, grabe na daw yung reaction agad, nagmumura, galit na galit, etc. Pero sobra nakakabilib lang talaga si Ryan kasi nakita natin, akala natin komedyante lang siya, nagpapatawa lang siya sa simula nung PBB and everything, pero napakaano niyang bata, napakaano niyang tao, napakamabuti, and kahit sabihin natin kuripot siya, tapos madalas nga siyang tinutokso. Ito talaga namang tinutokso siya ng mga earlier years niya sa Showtime bilang host, na alam mo yon na hindi patuli, etc. Pinatuli siya ni Vice Ganda kasi nga inampun na siya ni Vice Ganda, tinulungan siya, wala siyang gastos sa mga kung anumang nung nagsisimula pa lang siya mag-impok. And look at him now, na alam mo yun, na napaka, siguro naman natuli na, no? Doon. Look at him now, na alam mo yun, napaka positibo niyang tumingin sa buhay, napaka-inspirational actually, nung paraan niya ng pag-recover at kung paanong siya bilang mag-isa lang siya. Pero pinagkatiwala siya ng nanay niya sa kaibigan lang niya dito sa Philippines. Tapos nanirahan siya. Dumating pa nga sa punto na pinalayas daw siya Kasi talagang hindi sa dahilan ng hindi niya malam. Pero nakatulong yun sa kanya kung paano siya nagsikap at naging from public school, nakapag-aral siya sa isang, nung kumikita-kita na ang nanay niya sa insurance, nakapag-aral na siya sa isang parang international school din naman na okay, at kung saan nga siya
minahal din at tinangkilik ng mga kapwa Pinoy na kaklase niya at iningganyo nga siya na pumasok sa PBB at dun nga sa PBB the rest is history na nga kabatch niya dun sina James Reid. Ang dami-dami mga revelations, ang dami-dami mga kwento. Although alam naman natin na yung mga naging involvement niya sa showbiz, naligawan niya si Ian Constantino, tapos parating constant niyang kaibigan itong si Karil na kinakantsawan niya kasi parating biruin mo si Karil na lagi niyang nililibre, etc. etc. Ang saya ng mga kwento ni Ryan Bang na makikita mo na kahit yung kwento niya ay parang kwentong kaibigan na maiinis ka sa mga kaibigan mo rin dahil parang ginagago ka or pinagkakaisahan ka or binubuli ka, pero hindi mo mararamdaman na yung ganung klaseng negativity kay Ryan kasi tinatanggap niya lahat bilang napaka-positibo niyang tao. And for that, hinahangaan ka namin at sinasaluduhan ka namin, Ryan Bang. At higit sa lahat, sinasaluduhan ka namin sa klase ng pagmamahal, pag-aaruga, respeto, at kung paanong hindi mo sinukuan ang iyong nanay at tatay na kahit siguro may mga respective families na rin, ay hindi nandiyan dyan at nabubuo pa rin dahil ikaw yung kanilang naging produkto. Ang ganda, ang ganda. Sana ako nga sabi ko nga kung wisyo ko pang magsulat ng mga ganyang script para sa TV or sa pelikula, isa siguro sa paghuhugutan ko, isa siguro sa mga papangarapin kong isulat yung life story ni Ryan Bang kasi alam mo yun, napakaganda, yun na nga, hindi lang inspirational kundi masyadong totoo kasi yung pagiging sa mga sitwasyon na puro negatibo na lahat, may isang kagaya ni Ryan na talagang tatayo, maninindigan bilang isang positibo at aakuin at tatanggapin at pagsusumikapang iangat yung kanyang pagkatao at yun, karakter, etc. Ang ganda lang pakinggan. Sana nga may maraming mga kagaya ni Ryan, hindi lang sa mundo ng showbiz, hindi lang mga artista, maging sa mga ilang tao din natin at mga nakakasalamuha dyan. Dahil po, mga ganung kwento kahit hindi kita mo, kaya ako nakikilala ko si Ryan, nakakausap ko yun lalo pa siguro yung hindi mo talaga nakikilala at nakakaalam ka ng mga ganyang chika, matutuwa ka na lang. And I'm sure itong kanyang current girlfriend na non-showbiz ay sobrang positive thoughts, vibes, feelings, emotions at kung ano pa mga pagiging positibong nakakatulong sa pagkatao ni Ryan ang naiko-contribute or naibibigay niya or naidudulot niya para sa isang Ryan Bang ay maging ganito, makita nating matagumpay, nagsusumika pa rin at talagang nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Hindi man namin ikaw kilala, Miss Paula, alam mo yon, saludo rin kami sa iyo dahil kumbaga nag-jive talaga kayo, talagang perfectly pinagtagpo kayo ng tadhana. At sabi nga, parang Christian na rin kasi ngayon si Ryan at parang pareho sila nung girl na religiously ay sumusunod sa mga patakaran at mga reglamento ng pinaniniwalaan nilang relihiyon. But sa tabi natin yan, ang nakikita pa rin po natin dito, lalo na kami dito sa Unbettable Channel, ay yung pagkatao na napakamabuti, napakamalinis ng puso, at saka talagang alam mo yung walang bahid dungis ng pagiging negatibo at hindi mo mararamdaman na nagkikimkim ng sama ng loob. Diba? Ipagpatuloy mo yan, Ryan, at sa inyo ni Paula, good luck. Sana nga, one of these days ay masaksihan din naming madlang people ang inyong pag-iisang dibdib. At again, sa mga magulang mo, sinasaluduhan din namin kasi kahit ikaw ang nag-iisang bunga ng kanilang pagmamahalan, kung hindi mo sila sinukuan, hindi ka rin naman nila sinukuan. And on that note, pasasalamat kami. Napanood namin yan kay Miss Karen Davilan. Ang gaganda ng mga story ang ipinapalabas lately sa kanyang YouTube channel. Congratulations din. Mabuhay po tayong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Abet Nabus. Nagpapasalamat.